Smart 99 cents App Store. Located at 4811 Diesel Beach Way in Richmond. Telephone number 604-207-0072. Josephine's Restaurant and Catering. We offer lutong bahay Filipino dishes and desserts. Try our crispy pata, lumpiang Shanghai, pancit palabok, rellenong manok, and many more. We serve halo-halo, leche flan, and other traditional Filipino desserts. For events and special occasions, Josephine's also offers catering services and takeout party trays. For authentic Filipino cuisine and true Pinoy taste, try Josephine's Restaurant and Catering, 2650 Main Street in Vancouver. Philippine News Canada is brought to you by Rayford Media Group. Hello mga kabayan! Narito po ang pinalawak at pinalakas na news coverage ng Philippine News Canada Balitang Vancouver nationwide. Mga pangunahing balitang nasagap ng aming news team para sa linggong ito. Mula sa silid balitaan ng Philippine News Canada, kasama ang aming mga field reporters and news correspondents, ako po si Rosette Correa. Narito na ang mga balitang dapat ninyong malaman at mga pangyayaring maaring dumikit sa inyong mga isipan. Kami ang boses ng mga Pinoy sa Canada. Ako po si Ciara Castor. Ito ang Philippine News Canada Balitang Vancouver. Narito na ang mga pangunahing balita para sa linggong ito. Mga Canadian volunteers sa Burkina Faso, pinatay. Mayor Robertson, nakiusap babaan ng presyo ng real estate. Mayor ng Vancouver, nagsorry sa mga turista. Counting machines para sa eleksyon, dumating na sa Pinas. 6 na taga-Quebec kasama ang isang pamilya ang namatay sa isang 12-hour siege noong January 15 sa Burkina Faso capital city. Panoorin natin ang malungkot na balitang ito. Si Gladys Chamberlain at ang kanyang asawang si Yves Carrier, parehong 65 years old, kasama ang kanilang mga anak ni si Charlene at Maud, ay namatay ng apat na jihadist attackers na nalink sa Al-Qaeda ang lumusob sa Splendid Hotel at Cappuccino Cafe sa Ouagadougou, ang capital ng Burkina Faso, isang central country sa Africa. Ang pamilya na galing Lac-Beauport, Quebec ay umalis noong Disyembre na volunteers ng Congregation of Sisters of Our Mother of Perpetual Help, isang Catholic order ng mga madre na mga missionary sa iba't ibang bansa. Ayon kay Rose Ann Rizzo, ang 6 na volunteer ay pumunta doon upang tumulong sa pagpapaayos ng mga paaralan. Kasama ng pamilya sina Louis Chabot at Suzanne Bernier na mga guro din. Marami sa mga estudyante sa Quebec ang nakikiramay ngayon ayon kay Louis Gaudon, isang retired na principal sa Jean de Brébeuf, ang eskwelahan kung saan si Carrier ay naging vice principal at si Chabot naman ay naging teacher. Mga volunteer sa 18 iba't ibang bansa ang namatay sa atake at kulang-kulang 33 ang nasaktan. Isang Al-Qaeda affiliate na tinatawag na Al-Qaeda Islamic Maghreb ang umako ng responsibilidad sa atake online habang ito'y nagaganap, ayon sa SITE Intelligence Group. Ang mayor ng Metro Vancouver ay sinabing panahon na para baguhin ang transit system ng TransLink sa pamamagitan ng pagbigay ng responsibilidad sa Mayor's Council. Narito ang report. Sabi ng Metro Vancouver Mayor's Council ay panahon na para ipasa sa kanila ang responsibilidad ng pag-manage ng TransLink para makuha muli ang tiwala ng publiko sa kumpanya. Gusto nilang mabago ang legislation na magbibigay ng kabuuang responsibilidad tungkol sa transportation policy sa region. Ngunit ang Provincial Government Council naman ay humindi sa proposal na ito at sinabing malabong baguhin ito sa gobyerno. Ngayon, ang council ay dapat mag-report sa unelected board of directors na magdedesisyon para sa TransLink.
Sabi ng Minister ng TransLink na si Peter Fassbender ay sinusuportahan niya ang Mayor's Council at nararapat lamang nakasama sila sa planning, budgeting at iba pa. Ito ay maaari lamang mangyari kung babaguhin ang legislation. Habang binabago ng gobyerno ang legislation sa TransLink, ang iisang hindi magbabago ay ang opinyon at pagkukwestiyon ng publiko sa TransLink kung paano at saan ginagamit ng unelected board ang pera ng mga taxpayers. Speculation tax and luxury tax ang hinihiling ni Mayor Gregory Robertson bukod sa pagtaas ng ilan pang taxes na sinasabi ng Vancouver Council na maaaring makatulong sa pagbaba ng presyo ng mga bahay sa Vancouver. Alamin natin ang detalye mula sa City Hall. Ayon kay Robertson, nais ng Council na magkaroon ng better tracking of foreign investments at absentee ownership na kung saan maraming mga taga-ibang bansa ang bumibili lamang ng real estate dito sa Vancouver upang paupahan at hindi naman tirhan. Ayon kay Councilor Raymond Louie, ang pagtaas ng 30% ng presyo ng real estate ang indikasyon na kailangan na ngang magkaroon ng pagsisiyasat sa mga investors dito. Ayon kay Finance Minister Mike De Jong, ang pagtaas ng presyo sa BC ay dahil na rin sa dami ng lumilipat dito at ito'y nagpapatunay ng lakas ng ekonomiya sa province. Sinabi rin niya na hindi naman sa lahat ng lugar sa BC itong pagtaas ng presyo na ito, ngunit talagang mararamdaman ang bigat nito sa Lower Mainland. Ayon kay Councilor Louie, walang ibang pwedeng gawin ang city government kung hindi magbigay ng pressure sa gobyerno na tignan ang sitwasyon na ito. Alam mo, Shara, pinag-usapan pa lang naming mag-asawa yan nung isang araw kasi nag-aalala kami kung makakabili pa ng bahay ang mga anak namin in the future. Yeah, totoo yan, Rosette. Concern nga yan ng mga magulang, lalo na yung mga single people na gustong bumili ng bahay, na tingin ko mahihirapan talaga sila. Oo nga, sana mabigyan ng lunas ng Vancouver City Government yan para hindi na tayo mahirapan in the future. Yeah. Humingi ng paumanhin ang mayor ng Vancouver na si Mayor Gregory Robertson sa dalawang lalaki at isang teenager na pinagkamalang may ginagawang suspicious activity sa isang downtown mall. Alamin natin ang detalye ng report na ito. Sinabi ni Robertson na ito'y isang pagkakamali nang i-report sa pulis ang tatlong lalaki na sinasabing Middle Eastern ang itsura ang sinususpetsahan. Ito'y inilabas sa publiko na siyang nagkalat naman ng mga litrato sa social media. Sinabi ni Robertson na humihingi ng paumanhin ang lungsod ng Vancouver sa hindi pagkakaintindihan na ito. Ang surveillance photos ni Mohammed Sharaz, ang kanyang anak na teenager at isang kaibigan na nagkukuhanan ng litrato sa Pacific Center Mall noong Martes ang nagbigay suspecha sa mga shopping center authorities na nag-relay naman ng impormasyon sa Vancouver Police Department. Ang tatlong lalaki ay bumibisita sa Vancouver mula sa England dahil sa nangangailangan ng specialized treatment ang anak ni Sharaz na binata upang maayos ang kanyang paningin. Nang nilinaw ni Sharaz sa pulis ang kanilang ginagawa, sinabi nila na natatakot silang baka abangan sila ng mga vigilante na anti-Muslim. Gumagawa ng investigasyon ang VPD upang malaman nila kung papaano nag-leak ang impormasyon na dapat lamang sa pulisya at sa security ng mall ibinigay. Inoffer ng VPD na protektahan ang tatlong bisita hanggang sa pagbalik nila sa England sa katapusan ng Enero. Sinabi ni Robertson na mahalagang malaman ng mga bisita sa Vancouver na sila'y inirerespeto ng mga mamamayan dito. Binatikos niya ang media sa pagkalat ng mga litrato. Ayon kay Sharaz, hindi siya nagagalit sa pulis dahil ginagawa lamang nila ang kanilang trabaho. Ngunit nais niyang magsampa ng kaso sa Van City Buzz sa pag-leak ng mga litrato. Ang plano ng Liberal government upang lalong lumago o gumana ang ekonomiya ng Canada ay ang magtayo ng mga bagong infrastruktura gamit ang initial na budget na $10 billion. Panoorin natin ang announcement. Nangako ang Liberal Party na gagamitin ang 10 billion annual budget sa susunod na 3 taon para sa programa ng bagong infrastruktura para sa ikalalago ng ekonomiya at para mabalance ang budget hanggang 2016.
Ayon kay Infrastructure Minister Amarjit Sohi, kasama sa Phase 1 ng plano ay ang pag-improve ng municipal planning, asset management at data collection para matulungan ang mga planners na makagawa ng evidence-based decisions para sa mga darating na proyekto. Public transit, green infrastructure gaya ng water system at social infrastructure gaya ng government housing ay ang tatlong priority ng gobyerno. Ang pag-i-invest at pagpapagawa ng iba't ibang infrastruktura ay para sa ikabubuti ng karamihan at para sa ikauunlad ng ekonomiya ng Canada. Ang goal sa proyekto ay maumpisahan ng pag-distribute ng budget at ang construction sa summer of 2016. Hindi kaila sa nakararami sa ating mga immigrants, ang pag-adjust sa bagong buhay dito sa Canada ay talagang mapapadali kung may mga tumutulong sa ating mga kababayan na nauna na rito. Ito ang pinangarap ni Tatay Tom Avendaño na tinupad niya sa pamamagitan ng pagtayo ng Multicultural Helping House Society. Sa ating Juan on Juan, kilalanin natin ang tinaguriang Father for All Filipinos dito sa Vancouver at multi-awarded Filipino-Canadian philanthropist, si Tatay Tom Avendaño Sr. Magandang gabi po sa inyo lahat. Good evening. At I am here on St. Patrick Church right now, enjoying the Ati-Atihan Festival with so many people, and it is good that we are here, and the Philippine News Today is here, courtesy of the Philippine News Today. When I came to Canada in 1982, I described coming here to Canada as a going away from fear because of the situation in the Philippines. Until now, it is also dangerous even then. So I am glad that we are here, and Filipinos who are here should be happy and should love this country because this is giving us a new opportunity, you know. So it is, but we have some problems to solve among ourselves, yeah. Politiko si Tatay Tom sa Pilipinas, ngunit minarapat nilang mag-asawa na lumipat sa Canada kung saan nila mabibigyan ng magandang buhay ang kanilang mga anak. Masama ang lagay ng kwan sa atin. Ang environment sa atin, political environment and other environment, masama. Kaya karamihan ng mga kasama ko noon, ang katuwiran ay ganoon. That we are going to a place where we can have peace, we can work, and then we can save more money for our family, especially for my kids, sa mga bata. Hindi para sa amin matanda, para sa mga bata. 53-year-old akong dumating, so wala akong kalaban-laban sa mga work. You know where I work? I work in McDonald's restaurant playing hockey. Hockey would mean lampaso. 12 years ako naglampaso araw at gabi. Nang lumipat sila sa Canada, nahirapan silang mag-adjust sa bagong bayan na kanilang nilipatan. Kaya't ninais ni Tatay Tom na magkaroon ng isang asosasyon ang mga Pilipino na maaaring tumulong sa mga dumarating ditong migrante. For us, in 1982, there was none. There was no society or association that we can call as that can help us to connect to the government. So it is a challenge to me. The challenge was that there must be a drop-in center where we can find our place as a group. But we can, during that time there was none. So it is a challenge, and that is now the legacy that I am leaving to the Filipinos, because we have a very big building. We have everything. We have a respite housing. We have a housing for caregivers. We have everything. We have the office, and we have also some workshop and mga classrooms. Nang sinimulan niya ang MCHHS, may mga tumulong sa kanyang kaibigan. Ngunit nang sinabi niyang kailangan maging multicultural ang society, iniwan siya ng mga ito dahil nais lamang nila na eksklusibo ang society para sa mga Pilipino. Alam mo, hindi yan multicultural helping house noon dati eh.
Ayan ay Filipino-Canadian Support Service talaga. Exclusively for Filipinos. Because I was not really aware of a multicultural concept of Canada before. I was a Filipino, therefore I have to help Filipinos, right? But then in 1996, when we founded the Filipino-Canadian Support Service, I cannot find help with the government. I have to reinvent my idea into a multicultural helping our society in order to get help from the government. Mahirap. Mga kalahati ng mga kaibigan ko ay tumiwalag sa akin at nagagalit sa akin dahil na sabi nila, bakit na inalis mo yung Filipino-Canadian tayo, para sa Pilipino lang yan. Pero sabi ko, sa Canada na tayo, we have to integrate ourselves into a Canadian system. At hindi natin maiwasan na humingi ng tulong sa gobyerno. And then when I made it Multicultural Helping House, when I applied for it, I think maraming natutuwa. Marami din ang hindi ayaw na nila mag-support kasi hindi na raw Pilipino yon. But then, in the end, na-embrace din nila yung multicultural aspect. Ang wish ni Tatay Tom ay magkaisa ang mga Pilipino dito sa Vancouver. We started with the spirit to unify. Akala ko may unify dahil na may service. Pero pagka natapos na matulungan mo na sila, they are nowhere to find. So hindi ko alam. Until now, iyan ang isang panaginip na it remains to be a dream na ma-unified ang Pilipinos. Hanggang ngayon, si Tatay Tom ay aktibo pa ring tumutulong sa mga Filipino-Canadians dahil alam niyang tayo'y may taglay na galing na makakatulong sa marami. May opisina na tayo sa Manila ngayon. Nagtayo ako ng opisina ng Multicultural Helping House sa Manila for the pre-arrival. Lahat ng mga Pilipino na pupunta rito, ititrain namin doon ng isang linggo sa opisina sa Ortigas. So we were given money by the government to prepare the Filipinos. When they come here, they are prepared. Kung ano yung dadat na nila dito. Si Tatay Tom ay patuloy na magtatrabaho sa kanyang misyon na tumulong sa lahat ng mga Pilipino. Nung tumanggap ako ng Banag Award from the President Aquino, from the Philippine government. So nakatanggap din ako noon. So lahat naman ng mga award na natanggap ko na, pero gusto ko talaga sa puso ko na ang Pilipino sana ay magkakaisa. Alam mo, nakakatuwang interviewin si Tatay Tom. Talagang he is so full of life and really full of hope for the Filipino-Canadians. Talaga. Oo nga, ang dami nga kayo naitulong sa Filipino-Canadian community. Tama. At sana marami pang Filipino-Canadians na maging katulad niya. Tama. Alam mo, nagpapasalamat nga siya sa PNC Balitang Vancouver, pati na rin sa mga dyaryong Pilipino, lalo na yung PNT na nag-uugnay sa mga Pilipino dito sa Vancouver. Pero alam niyo, Tatay Tom, kami po ang hats off sa inyo sa mga ginawa ninyo para sa Filipino-Canadian community dito sa Vancouver. Mabuhay po kayo. Mabuhay po. Ikinatuwa ng Commission on Elections COMELEC Chairman Andres Bautista ang naging pahayag ng technology provider Smartmatic na maging 7 times faster ang bagong vote counting machines na gagamitin ng bansa sa 2016 elections. Panoorin natin ang magandang balitang ito. Dumating nga sa Pilipinas ang mahigit na 40,000 vote counting machines matapos na i-deliver ito ng Smartmatic mula sa Taiwan. Ayon kay COMELEC spokesman James Jimenez, ang 20,944 sa mga ito ay nasa COMELEC warehouse na, habang ang halos 20,000 na iba pa ay isinasailalim pa sa mga pagsusuri bago tanggapin ng poll body. Sa ngayon ay kabuang 43,000 machines na ang nasa Pilipinas at ito ay gagamitin sa darating na presidential elections. Noong nakaraang buwan ay may ilang unit na ring dinala sa Pilipinas para gamitin sa ilang test ng COMELEC at Smartmatic. Kasabay ito ng pag-inspeksyon ni Bautista sa ginawang mga election machines sa Taipei, Taiwan. Ipinagmalaki ni Marlon Garcia ng Smartmatic na ang bagong Precinct Count Optical Scanners or PCOS ay may malaking memory, mabilis na processor speeds at may internal battery.
Mas mabilis at mas maganda ang mga ito kumpara sa mga PCOS machines na ginamit noong nakaraang 2010 at 2013 elections. Ang bagong-bago ng MRT isinailalim sa test run para malaman kung compatible ba ang tren sa riles ng MRT. Panoorin natin ang magandang balitang ito. Abot kamay na umano ang ginhawa para sa mga pasahero ng Metro Rail Transit o MRT Line 3. Ito'y makaraang isailalim sa pagsusuri ng bagon nito na binili mula sa China noong 1 taon. Pinangunahan ni Department of Transportation and Communications Secretary Joseph Emilio Abaya ang test drive, gayon din ang pag-iinspeksyon sa mga bagong bagon ng tren mula Taft Avenue Station sa Pasay patungong North Avenue Station sa Quezon City. Layon ng nasabing test run na nalaman kung compatible ba ang tren sa riles ng MRT o upang makapagsagawa ng kaukalang adjustments para rito. Sunod niyang susubukan ang traction motions, gayon din ang brake systems na itinakda sa susunod na buwan at inaasahan namang makukumpleto sa unang bahagi ng susunod na taon. Aabot sa kabuang 48 bago ng tren para sa MRT ang binili ng DOTC sa China noong 2013 sa kumpanyang Dalian Locomotive and Rolling Stock. Nais pong ipaalam sa atin ng Philippine Consulate dito sa Vancouver na nakahanda na po ang registration for voting sa konsulado. Pakinggan natin ang pahayag ni Consul Anton Mandap. Gusto ko lang pong ipaalala sa ating mga kababayan na nakapagparehistro para sa eleksyon sa Pilipinas. Malapit na po ang ating eleksyon, so gamitin po natin ang pagkakataon na ito upang ipaalam sa ating sambayanan kung sino ang ating mga napupusuan na kandidato. Gamitin po natin ang pagkakataon na ito upang maiparinig ang ating boses sa ating mga kababayan. Yung po mga nakapagparehistro, either marireceive po ninyo yung inyong balota sa inyong tahanan or mabibigyan kayo ng pagkakataon na bumoto ng personal sa konsulado. So, antabayanan po natin. Maraming salamat po. Sa Community Bulletin Board, maraming sakuna at krimen ang may iwasan kung tayong lahat ay magtutulungan sa pagkakaroon ng peace and order sa ating lugar. Hangarin ng Vancouver Multicultural Society na mabigyan ng impormasyon ng ating mga kabayan kung papaano tayo makakatulong sa pulisya upang maiwasan ng krimen. Ang Vancouver Police Department Diversity Advisory ay magsasagawa ng information session na i-host ng Vancouver Multicultural Society sa January 28, Thursday at 7 p.m. to 9 p.m. sa 5294 Imperial Street sa Burnaby. Ang session ay magsisimula with registration at 6 p.m. at may refreshments na ihahanda para sa mga dadalo. Marami pong parking spaces, ngunit kinakailangan ninyong mag-register upang magkaroon kayo ng spot for the session. Maaring tumawag lamang po at mag-email sa mga sumusunod na telephone numbers at email addresses. Nagbukas na ang bagong Kumare Restaurant sa Scott Road sa Delta noong 1 linggo. Ang Kumare ay isa sa mga tinatangkilik na Filipino restaurants dito sa BC at ang branch nila sa Delta ang pangalawang branch nila dito. Ang unang branch ay nasa Richmond. Panoorin natin ang panayam ng PNC Balitang Vancouver sa may-ari ng Kumare na si Mary Loa. Hello kabayan, nandito po tayo ngayon sa Kumare Restaurant here in Surrey, BC. And here with us is Mary Loa, the owner of Kumare Restaurant. And we'd like to ask her a few questions about her new restaurant here in Surrey. So this is pang ilang branch nyo na po ito? Second branch namin ito.
And our first branch is in Richmond. We started at 2010, so now we expanded here in Delta. Yeah. And what is the capacity of both restaurants? For our Richmond branch, it's about 70 people. And for this one, it's about maybe 80 to 90, something like that. Ano pong mga services ang ino-offer ng Kumare Restaurant? Oh, we do dine-in and takeout, and also party trays. And we also do, if people want to have their birthday parties here or baptismal, yeah, we cater to their needs, yeah, and to their budget, yeah. If you are in Vancouver, drop by in Richmond, which is near the airport, around 10-15 minutes drive. It's in 8130 Park Road in Richmond, and here in Delta, it's in 8047 120th Street. Yeah. Thank you very much, Mary, and more power to you. Thank you. Thank you very much. Uy, nag-grocery ka na ba nitong lately? Oo naman. Oo. Ay, naku, Diyos ko, yung cauliflower nga, $45 na, gano'n na kamahal. Oo nga, ang mahal ng vegetables. Baka hindi na tayo makakain ng vegetables. Paborito ko pa naman yun. I know, magiging unhealthy na tayo. Uy, pero pwede ang chips kasi ang chips naman vegetable yun. Yeah, tsaka chocolate. Oh. Cocoa yun. Vegetable din Yeah. yun. Oo nga. At bago po kami magtapos, gusto po namin pasalamatan ng Cabalan Suites Restaurant and Catering. Maraming salamat po sa pagkain ninyo at mag-enjoy po kayo sa vacation ninyo. At dito na naman nagtatapos ang aming balita para sa linggong ito. Kung kayo ay may mga komento, mga issue o balitang nais ninyong ibahagi sa aming programa, ang PNC ay bukas para sa inyong lahat. Maaari lamang pong mag-email kayo sa balitangvancouver@gmail.com o tumawag sa 604-588-6397. Kami ay nagagalak habang patuloy na naglilingkod sa inyong lahat. Samahan ninyo kaming muli sa susunod naming episode. Ako po si Rosette Correa. At ako naman po si Ciara Castor. Ito ang Philippine News Canada, Balitang Vancouver. Siguro pwede na tayong kumain, tofu na lang, ano? Tokwa at baboy, pwede na. Yeah, tsaka tinapay, itlog, ganyan. Pwede rin kasama arroz caldo sa tokwa. Dollar Smart 99 cents Op Store, located at 4811 Diesel Beach Way in Richmond. Telephone number 604-207-0072.